Wasak. Iyon ang nag-iisang salitang pumasok sa isip ni Emma habang nakatitig siya mula sa siwang ng pinto ng operating room. Ang lalaking tinitingala ng lahat sa St. Mary's Hospital, ang henyo sa likod ng pinakakomplikadong mga operasyon sa puso. Ang halos Diyos sa paningin ng kanyang mga pasyente, si Dr. Brandon Buenavista, ay nakaupo sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang likod ay nakakrus, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang puting coat niya, na dati simbolo ng kapangyarihan at pag-asa, ay tila naging isang mabigat na balabal na nagpapabagsak sa kanyang mga balikat. Hindi ito ang Dr. Buenavista na kilala niya. Hindi ito ang doktor na may matalim na tingin at kumpiyansa sa bawat hakbang. Ito ay isang lalaking durog. At sa pagkakita niya rito, naramdaman ni Emma ang unti-unting pagkadurog din ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang umatras, maingat na isinara ang pinto para hindi makalikha ng anumang ingay. Bawat yabag niya palayo sa lugar na yon ay parang may bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Alam ng buong ospital ang nangyari. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Isang high-profile na operasyon ang nabigo. Isang buhay ang nawala sa mga kamay ni Dr. Buenavista. Isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Sa cafeteria, halos lahat ng usapan ay tungkol sa kanya. Kawawa naman si Sir Brandon, sabi ng isang nurse habang nagkakape. First time daw niyang pumalpak sa ganoong kalaking kaso. Nakita ko siya kanina, sagot naman ng isa pa. Parang wala sa sarili. Hindi mo aakalain na siya yon. Napayuko si Emma at pinaglaruan ng pagkain sa kanyang plato. Nakita niya si Brandon kanina, pumasok sa cafeteria at umupo sa pinakadulong lamesa, mag-isa. Hindi niya ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Gustong-gusto niyang lapitan ito, tapikin sa balikat at sabihing, "Okay lang yan, Dok, ginawa mo ang lahat." Pero sino ba naman siya? Isa lang siyang ordinaryong nurse. Isa sa daan-daang empleyado ng St. Mary's. Para kay Dr. Buenavista, malamang ay isa lang siya sa mga mukhang nadadaanan niya sa hallway araw-araw. Ngunit para sa kanya, si Dr. Buenavista ay higit pa roon. Naalala niya ang unang araw niya sa ospital. 3 taon na ang nakalipas. Isang batang pasyente ang biglang nag-code sa pediatric ward. Kaguluhan. Sigawan. Isang ina na humahagulgol sa isang tabi. Ang mga resident doctor ay natataranta na. At pagkatapos, biglang dumating si Brandon. Kalmado ang kanyang paglalakad sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang boses ay matatag nang magbigay siya ng mga utos. Para siyang isang konduktor na binibigyan ng ayos ang isang magulong orkestra. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang tunog ng flatline ay napalitan ng isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pagtibok. Isang buhay ang kanyang isinalba. Mula sa araw na yon, nagsimula ang kanyang lihim na paghanga. Isang paghangang lumalim sa bawat kwento ng tagumpay na naririnig niya, sa bawat pasyenteng nakangiting lumalabas ng ospital dahil sa kanya. Kaya naman ngayong nakikita niya itong ganito, nasasaktan siya. Ang lalaking nagbibigay ng pag-asa sa iba ay tila nawawalan na ng pag-asa para sa sarili. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kahit isang maliit na bagay lang. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang shift, hindi agad umuwi si Emma. Nagpunta siya sa paboritong bake shop malapit sa ospital at binili ang isang slice ng pinakamasarap nilang red velvet cake. Alam niya, dahil minsan niya itong narinig na binanggit sa isang kasamahan na yun ang paborito ni Brandon. Pabalik sa ospital, halos lumabas ang puso sa dibdib niya sa sobrang kaba. Ang mga pasilyo ay tahimik na. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ni Brandon. Ang maliit na kahon ng cake ay mahigpit niyang hawak. Nang makarating siya, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya. Naroon si Brandon, nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa malaking bintanang salamin
Natanaw ang mga ilaw ng syudad. Akma na sanang kakatok si Emma nang isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Si Dr. Isabella Reyes, ang maganda at respetadong head ng pediatrics. Brandon, alam kong sinisisi mo ang sarili mo, pero hindi mo ito kasalanan. Ang boses ni Isabella ay malambing, puno ng pag-aalala. Napatigil si Emma. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Itinago niya ang kahon ng cake sa kanyang likuran. Hindi niya dapat naririnig ito. Pribado itong usapan. Pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hindi sumagot si Brandon. Patuloy lang itong nakatingin sa labas. Ginawa mo ang lahat. Pagpapatuloy ni Isabella palapit sa kinauupuan ni Brandon. Minsan may mga bagay lang talaga na wala sa kontrol natin. Kahit sa kontrol mo. Naramdaman ni Emma ang hapdi sa kanyang lalamunan. Si Dr. Reyes ang dating fiancé ni Brandon. Alam yun ng lahat. Ang perpektong power couple ng St. Mary's bago sila biglang naghiwalay noong 1 taon. At ngayon, heto siya. Sinusubukang aliwin ang lalaking minsan na niyang minahal. Ano pa ang ginagawa niya rito? Isang hamak na nurse na may dalang isang pirasong cake? Nakakahiya. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat para hindi makagawa ng ingay. Nang makalayo na siya, mabilis siyang tumakbo papuntang nurse's station. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilapag niya ang cake sa mesa. Kumuha siya ng isang maliit na notepad at nagsulat. Kahit ang pinakamagaling na mga kamay ay kailangan ding magpahinga. Walang pangalan. Walang kahit anong palatandaan kung kanino galing. Pinunit niya ang maliit na papel at maingat na idinikit sa ibabaw ng kahon. Bumalik siya sa tapat ng opisina ni Brandon. Sumilip siyang muli. Wala na si Isabella. Si Brandon na lang ulit ang mag-isa. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Mabilis niyang binuksan ang pinto nang sapat lang para maipasok ang kanyang kamay at maingat na inilapag ang kahon sa ibabaw ng isang cabinet malapit sa pinto, sa lugar na siguradong makikita nito. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa loob ng opisina, narinig ni Brandon ang mahinang kaluskos. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay napako sa isang maliit na puting kahon na wala roon kanina lang. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahanan siyang tumayo at lumapit dito. Kinuha niya ang kahon at nakita ang isang maliit na papel na nakadikit dito. Binasa niya ang mga salitang nakasulat. Kahit ang pinakamagaling na mga kamay ay kailangan ding magpahinga. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga at pagdududa, kahit mula sa sarili niya, isang simpleng mensahe ang tila nagsasabing naiintindihan siya. Igliniibot niya ang kanyang tingin sa tahimik na hallway sa labas ng kanyang opisina, naghahanap ng kahit sinong naroon. Pero wala siyang nakita. Ingay. Iyon ang unang bumalot kay Brandon pagpasok niya sa function hall ng St. Mary's. Ang malakas na tugtog, ang halakhakan ng mga tao, ang makukulay na ilaw na kumukutitap, lahat ay tila isang malaking insulto sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang Zorro costume na ipinilit lang sa kanya ni Isabella. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor, isang bayaning nakamaskara, ngunit sa loob-loob ay durog at talunan. Ang mga salita sa maliit na note ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kahit ang pinakamagaling na mga kamay ay kailangan ding magpahinga. Sino kaya iyon? Sa loob ng 2 araw, hindi maalis sa isip niya ang misteryosong nag-iwan ng cake. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Pero ang liwanag na yon ay mabilis ding natabunan ng anino ng kanyang kabiguan. There you are! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Isabella, sa kanyang eleganteng Maleficent costume, ay lumapit sa kanya. May dalang 2 baso ng alak. Kanina pa kita hinahanap.
You need to loosen up, Brandon. This is a party. Inabot nito sa kanya ang isang baso. Nag-atubili siya. Come on, sabi ni Isabella, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Just one, para makalimot ka kahit sandali. May punto siya. Siguro nga, ito ang kailangan niya. Ang manhid. Ang makalimot. Tinanggap niya ang baso at ininom ang laman nito sa isang lagok. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan. Nagbibigay ng isang pansamantalang ginhawa. Nagpatuloy ang gabi. Si Isabella ay hindi umalis sa kanyang tabi. Salin ng alak sa kanyang baso. Bawat baso ay may kasamang kwento mula sa kanilang nakaraan. Mga paalala ng mga panahong sila pa, ang perfect couple ng ospital. Bawat kwento ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nagpapaalala sa kanya, hindi lang sa kabiguan niya sa operating room, kundi pati na rin sa kabiguan niya sa kanilang relasyon. Naalala mo ba noong hindi na niya marinig ang sinasabi nito? Ang ingay ng party at ang bigat ng kanyang nararamdaman ay naghahalo na. Lumilikha ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang isip. Excuse me, sabi niya, hindi na makahinga. Iniwan niya si Isabella sa gitna ng dance floor at naglakad papunta sa pinakamalapit na pinto. Nagbukas iyon papunta sa isang tahimik na balkonahe. Sa wakas, sariwang hangin. Isinandal niya ang kanyang mga siko sa rehas at tumingin sa kalangitan. Minsan, kailangan mo lang talagang lumayo sa ingay, no? Isang boses ang nagsalita mula sa dilim. Mahina, pero malinaw. Napalingon si Brandon. Sa kabilang dulo ng balkonahe, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida at may pakpak ng anghel sa likod. Ang kanyang muka ay natatakpan ng isang puting maskara. Hindi ito kumikilos. Nakatingin lang din ito sa kalangitan. Sorry, sabi ni Brandon. Akala ko mag-isa lang ako. Okay lang, sagot ng anghel. Ang gabi ay para sa lahat. Mayroong kapayapaan sa boses nito, isang katahimikang kabaligtaran ng kaguluhan sa loob niya. Lumapit siya ng kaunti. Hindi ka ba nagsasaya sa loob? Tanong niya. Umiling ito. Masyadong masakit sa mata ang mga kumukutitap na ilaw. Natawa si Brandon ng bahagya. Isang totoong tawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw. Ako naman, masyadong masakit sa tenga ang tugtog. Ngumiti ang anghel sa likod ng maskara nito. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-angat ng kanyang mga pisngi. Nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa mga problema, tungkol sa mga bituin, tungkol sa paboritong pagkain, tungkol sa mga simpleng bagay na nakalimutan na niyang pahalagahan. Sa bawat salitang binibitawan nito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Hindi niya alam kung gaano sila katagal doon. Ang alam niya lang, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Ang mga sumunod na nangyari ay malabo na. Naaalala niya ang paghawak sa kamay nito. Ang init ng balat nito sa kanyang palad. Naaalala niya ang halimuyak ng kanyang pabango. Amoy vanilla at bulaklak. Naaalala niya ang pagtawa nito. Ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Naaalala niya ang pakiramdam ng pagpapakawala sa lahat ng sakit. Ang pagyakap sa isang sandali ng purong kapayapaan. At pagkatapos, kadiliman. Nagising si Brandon sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kumurap-kurap siya, ang kanyang ulo ay pumipintig sa sakit. Nasaan siya? Dahan-dahan siyang bumangon. Nasa isang hotel room siya. Ang kanyang Zorro costume ay nakasampay sa isang upuan. Nakasuot siya ng puting bathrobe ng hotel. Lumingon siya sa paligid. Mag-isa lang siya. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Ang party, si Isabella. Ang balkonay, ang anghel. Ang anghel. Napatingin siya sa katabing unan. Wala.
Walang tao. Pero may isang bagay na puti sa ibabaw nito, isang maliit na puting balahibo. Dinampot niya ito. Totoo nga. Totoo ang lahat. Pero sino siya? Anong pangalan niya? Hindi niya maalala. Isang malaking blanko ang isip niya. Frustration, galit sa sarili. Paano niya nagawang makalimot? Bumalik siya sa ospital, ang isip ay gulong-gulo pa rin. Pagpasok niya sa kanyang opisina, binuksan niya ang kanyang computer para tingnan ang kanyang schedule. Isang email mula sa HR ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject, Found Item, Halloween Party. Binuksan niya ito. To all staff, please be informed that a single earring was found in one of the function rooms after the Halloween party. It is gold with a small letter E pendant. The owner may claim it at the HR office. E. Napahawak si Brandon sa kanyang sentido. Anghel? Maaari kaya? Hiya. Iyon ang tanging nararamdaman ni Emma habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang sinag ng araw mula sa kanyang bintana ay tila isang mapanuring matang nakatitig sa kanya. Alam ang lahat ng kahihiyang ginawa niya kagabi. Agad siyang napaupo. Kinapa niya ang sarili. Suot pa rin niya ang kanyang damit pang anghel. Gusot-gusot na. Nasa sarili niyang kwarto, ligtas. Pero ang alaala ng nagdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Nilulunod siya sa pagsisisi. Naaalala niya ang lahat. Ang pag-uusap nila sa balkonahe. Ang paggaan ng kanyang loob nang makita niyang tumawa si Brandon. Ang init ng kamay nito nang hawakan siya. Ang mga sandaling nawala sila sa kanilang sariling mundo. 2 taong pagod na naghahanap ng kapayapaan. At ang mga sumunod pa. Napahawak siya sa kanyang labi. Isang halik. Isang gabing puno ng mga desisyong pinagsisisihan niya ngayon. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang samantalahin ang isang taong malinaw na wala sa tamang pag-iisip? Anong klaseng tao siya? Bumangon siya. Ang bawat galaw ay parang ang bigat-bigat. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, doon niya napansin, nawawala ang isa niyang hikaw. Ang paborito niyang hikaw. Regalo ng kanyang ina. Isang maliit na gintong hikaw na may pendant na letrang E. Kinapa niya ang kanyang tenga. Wala nga. Hinanap niya sa kanyang kama, sa sahig, sa banyo. Wala. Naiwan niya siguro sa hotel. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Iyon na lang ang tanging bagay na mag-uugnay sa kanya sa gabing iyon. Kailangan niyang kalimutan ang lahat. Kailangan niyang umarte na parang walang nangyari para sa kanyang sarili. Para kay Dr. Buenavista. Pagdating niya sa ospital, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Nagbubulungan ba sila? Alam ba nila? Pinagalitan niya ang sarili. Paranoid ka lang, Emma. Walang nakakaalam. Emma, ayos ka lang? Parang ang putla mo. Salubong sa kanya ng kaibigan niyang si Sarah. Okay lang ako. Pilit niyang namangiti. Napuyat lang siguro sa party. Ang buong umaga ay isang pagsubok. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng nurse's station, bawat anino na dumadaan sa hallway, inaasahan niyang si Brandon iyon. Naghahalo ang takot at isang maliit, hangal na parte ng kanyang puso na umaasang makita ito. Nang minsang papunta siya sa laboratorio, nakita niya ito sa dulo ng pasilyo. Kausap ang isang resident doctor. Agad siyang natigilan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Anong gagawin niya? Lalapit ba siya? Babatiin o tatakbo? Bago pa man siya makapagdesisyon, nagtama ang kanilang mga mata. 1 segundo. 2 segundo. Ang mga mata ni Brandon ay seryoso. Tila may hinahanap. May bahid ba ng pagkilala? O guni-guni niya lang iyon? Hindi niya kinaya. Siya ang unang umiwas ng tingin. Mabilis siyang lumiko sa kabilang pasilyo, nagtago sa likod ng isang malaking ficus plant. Ang kanyang paghinga ay habol-habol.
Ano ba itong ginagawa mo, Emma? Mukha kang tanga. Sa kabilang banda, si Brandon ay nakatayo pa rin doon, nakatingin sa direksyon kung saan biglang nawala si Emma. Ang amoy. Iyon na naman ang amoy na yon. Ang pamilyar na halimuyak ng vanila at bulaklak. Maya-maya pa, habang nag-aayos si Emma ng mga gamit sa isang supply closet, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Akala niya ay isa sa mga kasamahan niya. "Excuse me, nurse." Napalingon siya. Si Dr. Brandon Buenavista, nakatayo sa may pinto. Nanigas si Emma sa kanyang kinatatayuan. Ang maliit na supply closet ay tila lalong sumikip. "Di Doc," nauutal niyang sabi. Tinitigan siya ni Brandon mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. "Magkakilala ba tayo?" Ang tanong na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Emma. Siyempre hindi. Isang gabi. Isang gabing malabo para sa kanya, pero malinaw na malinaw para sa'yo. "Hindi po, Doc." Sagot niya. "Nakayuko. Ako po si Emma Cruz. Nurse po dito sa medical ward." Tumango si Brandon, pero ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. "Sigurado ka?" "Pakiramdam ko, nagkita na tayo sa labas ng ospital." "Imposible po, Doc. Dito lang po ako palagi." Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinititigan lang siya ni Brandon na para bang sinusubukang buuin ang isang puzzle sa kanyang isip. Para kay Emma, ang bawat segundo ay parang isang oras. "Sige," sabi ni Brandon sa wakas, tila sumusuko na. "Pasensya na sa abala." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Nakahinga ng maluwag si Emma. Isinandal niya ang kanyang likod sa estante, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang araw na yon, pauwi na si Emma. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan. Ang gusto niya lang ay humiga at matulog. Ngunit pagdating niya sa parking lot, hindi umandar ang kanyang sasakyan. Sinubukan niya ng sinubukan pero wala talaga. Napasuntok siya sa manibela sa sobrang inis. Ito na lang ang kulang. Bumaba siya at binuksan ang hood kahit wala naman siyang alam sa makina. Habang nakatingin siya sa magulong mga wire, isang itim na SUV ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. "May problema ba, Nurse Cruz?" Si Dr. Buenavista. "Ay, Doc," sabi ni Emma. Biglang nahiya. "Ayaw pong mag-start ng kotse ko." Pinatay ni Brandon ang makina ng kanyang sasakyan at bumaba. "Patingin nga." Lumapit ito at sumilip sa ilalim ng hood. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling ito. "Mukhang dead ang battery. Kailangan mo nang ipato yan." Napabuntong hininga si Emma. Dagdag gastos, dagdag abala. "Saan ka ba nakatira?" tanong ni Brandon. "Ihahatid na kita." "Naku, Doc, wag na po. Nakakahiya. Magta-taxi na lang po ako." Gabi na, delikado. At walang dumadaang taxi dito sa loob ng hospital grounds. "Halika na." Ang boses niya ay may awtoridad. Walang lugar para sa pagtanggi. Wala nang nagawa si Emma kundi sumunod. Sumakay siya sa passenger seat ng mamahaling sasakyan ni Brandon. Amoy na amoy ang leather at ang pabango nito. Ang buong biyahe ay balot ng isang nakakailang na katahimikan. Katahimikan. Iyon ang namayani sa loob ng sasakyan ni Brandon habang binabaybay nila ang kalsada. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay kapayapaan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita. Isang katahimikang nakakabingi. Pinagmamasdan niya si Emma mula sa sulok ng kanyang mga mata. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Mayroon sa babaeng ito na hindi niya maintindihan. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Ang anghel, ang hikaw na may letrang I, ang halimuyak ng vanila. Si Emma. Masyado bang nagkataon lang ang lahat? O sadyang naghahanap lang ang isip niya ng mga koneksyon na wala naman talaga? Kailangan niyang malaman. By any chance,
He started, breaking the silence. His voice sounded strange in the enclosed space. Do you like red velvet cake? Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Emma. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata ay bahagyang nanlalaki sa gulat. Hindi naman po masyado, Doc. Sagot nito. Umiiwas ng tingin. Bakit po? Wala lang, sabi ni Brandon. Kahit alam niyang hindi iyon totoo. May nag-iwan kasi sa opisina ko noon. Na-curious lang ako. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Emma. Kahit nakatingin ito sa ibang direksyon. Isang senyales. Alam niyang nagsisinungaling ito. Pero bakit? Hindi na niya ito muling tinanong. Hinayaan na lang niya ang isa pang katahimikan na bumalot sa kanila hanggang sa makarating sila sa apartment nito. Salamat po ulit, Doc, sabi ni Emma bago bumaba. Walang anuman, Nurse Cruz. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, naramdaman niya ang isang kakaibang paghila. Isang kagustuhang alamin ang mga sikretong itinatago sa likod ng mga simpleng ngiti at nahihiyang mga tingin. Kinabukasan, ang paghilang yon ay hindi nawala. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Sa oras ng pananghalian, nakita niya si Emma sa cafeteria, mag-isang kumakain sa isang sulok habang nagbabasa ng libro. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga paa ay naglakad na papunta sa direksyon nito. Is this seat taken? Tanong niya. Gulat na napatingala si Emma. Di, Doc. Hindi po. Sige po. Umupo si Brandon sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito. Nang malapitan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Simple lang ang itsura nito, pero mayroon sa kanyang mga mata na nangungusap ng kabaitan. Nagsimula ang kanilang usapan sa mga bagay na may kinalaman sa ospital. Isang mahirap na kaso, isang nakakatuwang pasyente. At habang tumatagal, napansin ni Brandon na ang pag-uusap nila ay dumadaloy ng natural. Walang pilit, walang pagkukunwari. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang sabay na panananghalian ay naging isang routine. Isang parte ng araw na hindi niya namalayang inaabangan na pala niya. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Dr. Buenavista ang henyo. Siya lang si Brandon. At si Emma ay hindi lang isang nurse. Siya ay isang kaibigan. Nalaman niyang nakakatawa pala ito. Nalaman niyang mahilig ito sa mga aso. Nalaman niyang sa likod ng kanyang mahiyain na anyo ay isang matatag na babae. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng ospital, isang kwento ni Emma tungkol sa isang matandang pasyente ang nagpatawa sa kanya. Isang malakas, totoong tawa. Natigilan siya. Kailan siya huling tumawa ng ganoon, hindi na niya maalala. At sa pagtingin niya kay Emma na nakangiti sa kanya, naramdaman niya ang isang pamilyar na gaan ng loob. Ang parehong gaan na naramdaman niya noong gabing iyon sa balkonahe. It's good to see you smile, Brandon. Ang boses na yon ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa mainit na sandali. Agad na nawala ang nangiti ni Brandon. Ang gaan na naramdaman niya ay napalitan ng pamilyar na bigat. Lumingon sila pareho. Doon nakatayo si Dr. Isabella Reyes sa kanyang perpektong puting coat at may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isabella, sabi ni Brandon. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong formal na tono. Lumapit si Isabella, ang kanyang takong ay tumutunog sa sementadong daanan. Ikinawit niya ang kanyang braso sa braso ni Brandon na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Kanina pa kita hinahanap, sabi niya, bago ibaling ang tingin kay Emma. Nurse Cruz, right? Tumangulang si Emma, biglang nakaramdam na para siyang isang estudyanteng napagalitan sa harap ng principal. Thank you for keeping him company. Pagpapatuloy ni Isabella, ang kanyang boses ay matamis. Ngunit may bahid ng pagmamay-ari. He's been so stressed lately. Ang hirap niyang patawanin. Tumingin siya kay Brandon ng may paglalambing na halatang pilit. But we need to go.
May meeting tayo sa board in 30 minutes about the new cardiac wing. Naramdaman ni Emma na para siyang hangin, isang extra sa eksena. Ang mundo ni Brandon at Isabela ay isang mundong hindi siya kabilang. Sige po, sabi ni Emma, umatras ng isang hakbang. Mauna na po ako. May mga chart pa po akong tatapusin. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat hakbang. Narinig pa niya ang mahinang boses ni Isabela sa kanyang likuran. See? What did I tell you? Hindi niya na narinig ang kasunod. Ayaw na niyang marinig. Para kay Brandon, ang biglaang pag-alis ni Emma ay nag-iwan ng isang pakiramdam ng pagkainis. Tinanggal niya ang pagkakakawit ng braso ni Isabela. Hindi meeting ang sadya mo dito, Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Ano ang kailangan mo? I just miss my friend. Sagot nito. Hindi na tinag. Emma is a good friend, mariing sabi ni Brandon, and she was making me feel better. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Isabela bago ito napalitan ng isang mapaglarong ngiti. A friend? Brandon, please. Alam nating pareho na hindi ka marunong makipagkaibigan sa mga ganyan. She's a distraction, a temporary one. Hindi na sumagot si Brandon. Tumalikod na lang siya at nagsimulang maglakad pabalik sa ospital. Iniwan si Isabela na nakatayo mag-isa sa hardin. Samantala, si Emma ay naglalakad sa isang hindi masyadong dinadaanan na pasilyo pabalik sa nurse's station. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang eksena kanina. Ang paraan ng pagkapit ni Isabela kay Brandon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Tama si Isabela? Isa lang siyang distraksyon, isang nurse. Sino ba naman siya para isiping maaari silang maging higit pa sa magkaibigan? Ang isang Dr. Buenavista ay para sa isang Dr. Reyes. Ganoon ang dapat. Ganoon ang tama. Nurse! Isang matigas na boses ang pumigil sa kanya. Napalingon si Emma. Nakasandal si Isabela sa pader. Ang mga braso ay magkakrus sa dibdib. Hinihintay siya. Wala na ang mga pekeng ng ngiti. Ang naroon na lang ay isang malamig at mapanuring tingin. A piece of advice, sabi ni Isabela. Dahan-dahang lumalapit kay Emma. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at kapangyarihan para sa ikabubuti mo. Napatigil si Emma, hindi alam ang sasabihin. Tumigil si Isabela sa mismong harapan niya. Sapat na ang lapit para makita ni Emma ang pagiging perpekto ng kanyang mukha at ang lamig ng kanyang mga mata. Huwag mong isipin na espesyal ka. Bulong ni Isabela, ang bawat salita ay parang lason. Isa ka lang laruan para sa kanya, isang paraan para makalimot pansamantala. Kapag napagod na siya, kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niya. Humakbang ito palapit pa. Kaya bago ka pa masaktan ng tuluyan, lumayo ka na. He is mine. He has always been mine. At walang kahit sinong nurse na makakakuha sa kanya mula sa akin. Pagkasabi noon, nilagpasan niya si Emma. Bahagyang binangga ang balikat nito. Naiwan si Emma na nakatayo roon, mag-isa sa tahimik na pasilyo. Hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Sinisira ang lahat ng namumuong pag-asa sa kanyang puso. Lason. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Emma. Sa mga sumunod na araw, ginawa niya ang lahat para iwasan si Dr. Brandon Buenavista. Kung alam niyang pupunta ito sa cafeteria, sa pantry na lang siya kumakain. Kung nakikita niya itong papalapit sa pasilyo, mabilis siyang liliko sa iba. Ang dating inaabangan niyang mga sandali ay naging mga sandaling iniiwasan niya ngayon. Masakit. Bawat pag-iwas ay parang isang maliit na pagtutusok sa kanyang puso. Pero mas masasaktan siya kung hahayaan niyang magpatuloy ang isang bagay na sa simula pa lang ay alam na niyang walang patutunguhan. Isang hapon,
Habang abala siya sa pag-check ng vital signs, hinarang siya ni Brandon sa labas ng isang kwarto ng pasyente. Emma? Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan, sa halip na Nurse Cruz, ay nagpatigil sa kanya. "Doc," sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. "Iniiwasan mo ba ako?" Diretsong tanong ni Brandon. Wala nang paligoy-ligoy. "Hindi po, Doc. Busy lang po talaga nitong mga nakaraang araw." Isang napakahinang palusot. Tinitigan siya ni Brandon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. May medical mission ng ospital sa susunod na linggo. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, sa tabi ng dagat. "I'm heading the team." Hindi umimik si Emma. "I need a senior nurse to assist me." Pagpapatuloy nito. "And I want it to be you." Para siyang nabingi. Ito na ba yon? Ang pagsubok na ibinibigay sa kanya ng tadhana. "Doc, baka po mas bagay si Sarah o si..." "Ikaw ang gusto ko, Emma." Putol nito sa kanya. Ang kanyang boses ay hindi nag-uutos, kundi nakikiusap. "I work best when you're around." Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader na pilit niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Paano siya tatanggi? "Sige po, Doc." Mahina niyang sagot. Ang medical mission ay isang welcome distraction. Ang sariwang hangin ng dagat at ang ngiti ng mga pasyenteng kanilang tinutulungan ay nagbigay ng panibagong sigla kay Emma. Dito, malayo sa mga mapanuring mata ng St. Mary's, malayo kay Isabela, naramdaman niya ulit ang gaan. Nakita niya ang ibang side ni Brandon, ang pagiging maalaga nito sa mga batang pasyente, ang pasensya nito sa pakikinig sa mga matatanda. Dito, hindi siya ang sikat na Dr. Buenavista. Siya ay isang doktor na may puso para sa pagtulong at ang kanilang samahan ay bumalik sa dati. Ang kanilang pagiging isang team, nagkakaintindihan sila kahit sa tingin lang. Siya ang mag-aabot ng instrumento bago pa man ito humingi. Siya ang magpapakalma sa pasyente habang ito ay nag-e-examine. Perpekto ang kanilang tambalan. Nang matapos ang maghapong trabaho, habang papalubog ang araw, nakaupo sila sa isang bench na nakaharap sa dagat. "Salamat sa pagsama, Emma," sabi ni Brandon, nakatingin sa kahel na kalangitan. "Trabaho ko po ito, Doc." "Alam mo, ngayon lang pala ang birthday ko," sabi nito na ikinagulat ni Emma. "Talaga po? Happy birthday, Doc." Ngumiti si Brandon, isang ngiting malungkot. "Ilang taon na rin akong hindi nagse-celebrate. Parang wala nang dahilan." May kung anong kumirot sa puso ni Emma. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na keychain na gawa sa kabibe na binili niya mula sa isang tindahan kanina. "Para po sa inyo," sabi niya. Iniabot ito kay Brandon. "Pasensya na po, simple lang." Kinuha ito ni Brandon. Tinitigan ng maliit na keychain na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Salamat, Emma. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa loob ng matagal na panahon." Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. "Alam mo ba?" Muling nagsalita si Brandon. Ang boses ay mahina. "Sa ospital, ang ingay palagi sa isip ko. Ang mga pressure, ang mga expectations, ang mga pagkakamali. Walang katapusan. Pero kapag kasama kita, tumatahimik ang lahat." Lumingon ito sa kanya at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na kayang iwasan ni Emma. "Sa tabi mo, nararamdaman kong payapa ako." Ang kanyang puso ay tumibok ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng babala ni Isabela, ang lahat ng kanyang mga takot ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya lang ay ang sinseridad sa mga mata ni Brandon. Dahan-dahan, itinaas ni Brandon ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Emma. Ang kanyang paghaplos ay magaan, magalang, na para bang nagtatanong ng permiso. Hindi gumalaw si Emma, isang imbitasyon. Dahan-dahang inilapit ni Brandon ang kanyang mukha sa kanya.
Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng gintong kulay sa kanyang mukha. Naramdaman ni Emma ang mainit nitong hininga at pagkatapos, ang kanyang mga labi ay dumampi sa labi ni Emma. Malambot, mabagal, puno ng emosyon na matagal nang nakatago. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangungulila, ng paghahanap ng isang ligtas na lugar. Ipinikit ni Emma ang kanyang mga mata at tinugon ang halik. Sa sandaling iyon, sa tabi ng dagat, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niyang tama ang lahat. Naramdaman niyang nasa bahay na siya. Kinabukasan nagising si Emma na parang umiikot ang kanyang paningin. Isang alon ng pagkahilo at pagduduwal ang biglang dumating sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Nang mahimasmasan siya, sumandal siya sa pader. Napagod lang siguro ako kahapon, bulong niya sa sarili. O baka sa sinakyan naming bangka. Sinubukan niyang baliwalain ito. Pero habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang maliit na takot na hindi niya mapangalanan ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Ang pagbabalik sa St. Mary's ay parang paggising mula sa isang magandang panaginip. Ang hangin ng dagat ay napalitan ng amoy ng antiseptic. Ang tunog ng alon ay napalitan ng mga nagmamadaling yapak sa pasilyo. Ang init ng halik ni Brandon ay napalitan ng lamig ng pag-aalinlangan. Ang pagkahilo at pagduduwal ay hindi nawala. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry, ang amoy nito ay biglang naging kasuklam-suklam sa kanyang pangamoy. Kailangan niyang takpan ang kanyang bibig at mabilis na tumakbo papunta sa CR. Habang nakasandal siya sa malamig na pader ng cubicle, hindi na niya maaaring lokohin ang sarili. Hindi ito dahil sa biyahe. Hindi ito dahil sa pagod. Mayroon pang ibang dahilan. Isang dahilan na nagsimula noong gabi ng Halloween. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang puso. Nang hapong iyon, pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya umuwi. Sa halip naglakad siya papunta sa isang botika na malayo-layo sa ospital. Bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Sa loob ng botika, nagpanggap siyang tumitingin-tingin sa mga bitamina. Naghihintay na mawala ang ibang mga customer nang sila na lang ng parmasyutiko ang natira, dahan-dahan siyang lumapit. Miss, pabili po ng pregnancy test. Bulong niya na para bang isang krimen ang kanyang sinasabi. Ang tingin ng parmasyutiko ay walang emosyon. Kumuha ito ng isang maliit na kahon mula sa estante at inilapag sa counter. Ang buong proseso ng pagbabayad ay tila naganap sa ilalim ng tubig. Mabagal, malabo. Ang tanging malinaw lang ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa kanyang apartment, inilapag niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng lababo. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang maliit na kahon na may kakayahang baguhin ang buong buhay niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sinunod niya ang mga instruksyon na parang isang robot. Pagkatapos, inilapag niya ang puting stick sa gilid ng lababo. Hindi niya ito tiningnan. Tumalikod siya at umupo sa malamig na sahig ng banyo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. 3 minuto. Ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay. Ano ang gagawin niya kung totoo nga? Paano niya sasabihin kay Brandon? Maniniwala kaya ito? O iisipin nitong ginagamit niya lang ito? Isang bitag. Isang desperadong paraan para makuha ang isang lalaking hindi naman para sa kanya. Ang mga salita ni Isabela ay bumalik, puno ng lason. Isa ka lang laruan, itatapon ka rin niya. Pero ang alaala ng halik nila sa tabing dagat. Ang sinseridad sa kanyang mga mata, iyon ang nagbibigay sa kanya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Oras na. Dahan-dahan siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa maliit na bintana ng puting stick, nakita niya ito. 2 guhit.
Malinaw, hindi mapagkakaila. Dalawang guhit na sumisigaw ng isang katotohanang hindi niya matatatakasan. Buntis siya. Isang malakas na emosyon ang bumalot sa kanya. Isang nakakalunod na halo ng takot, gulat, at isang kakatwang saya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May buhay sa loob niya. Isang parte niya. At isang parte ni Brandon. Tumulo ang kanyang mga luha. Luha ng takot, luha ng pag-aalala, at luha para sa isang maliit na nilalang na hindi pa niya nakikita pero nararamdaman na niyang mamahalin niya ng buong buo. Kailangan niyang sabihin kay Brandon. Karapatan nitong malaman. Ano man ang maging reaksyon nito, kailangan niyang harapin. Ayaw niyang idaan sa text. Masyadong duwag iyon. Kailangan nilang mag-usap ng personal. Kailangan niyang makita ang kanyang mga mata kapag sinabi niya ang katotohanan. Kinabukasan, buong araw siyang balisa. Hinintay niya ang pagtatapos ng kanyang shift. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Nang sa wakas ay natapos na, naglakad siya papunta sa opisina ni Brandon. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng tapang at takot. Nang nasa tapat na siya ng pinto, huminto siya. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, isang boses mula sa loob ang nagpatigil sa kanya. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Isabella. Brandon, we need to talk about that nurse and what really happened on Halloween night. Katahimikan. Iyon ang naiwan sa opisina ni Brandon matapos ang paghalik nila ni Emma sa tabing dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng pag-asa. Puno ng isang bagong pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakaupo siya sa kanyang lamesa pero ang isip niya ay nasa Batangas pa rin. Ang anyo ni Emma habang nakatingin sa dagat. Ang lambot ng kanyang mga labi. Ang kapayapaang ibinibigay nito sa kanya. Napangiti siya. Si Emma Cruz, ang tahimik na nurse na may pinakamabuting mga mata. Sino ang mag-aakalang ang babaeng nag-iwan ng red velvet cake? Ang babaeng sa simula ay pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa gabi ng Halloween ay siya palang magiging dahilan para gumaan ang kanyang mundo? Kailangan ko siyang makausap, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang linawin ang lahat. Hindi na niya kayang magkunwari. Mayroon nang namamagitan sa kanila, isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Sakto namang bumukas ang pinto. Inaasahan niyang si Emma iyon. Pero si Isabella ang pumasok. Seryoso ang kanyang mukha. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang babala. Brandon, we need to talk. Nawala ang ngiti ni Brandon. Isabella, kung tungkol na naman ito sa... Tungkol ito sa'yo. Putol nito. At sa pagiging bulag mo, nag-aalala ako para sa'yo. Lumapit ito at umupo sa silyang nasa harapan ng kanyang lamesa. Kailangan mong malaman ang totoo. Tungkol sa nurse na yon. At kung ano talaga ang nangyari noong gabi ng Halloween. Napakunot ang noo ni Brandon. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Isabella na para bang naghahanda itong sabihin ang isang napakasakit na katotohanan. Nakita ko siya, Brandon. Nakita ko si Emma. Anong ginagawa niya? May inilagay siya sa huling baso ng alak na ininom mo bago ka pumunta sa balkonahe. Ang mga salita ni Isabella ay parang isang malakas na sampal. Ano? Imposible. Gusto ko ring isiping imposible, sabi ni Isabella. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Pero nakita ng dalawang mata ko. Kaya pala bigla kang nawala sa sarili. Kaya pala wala kang maalala kinaumagahan. She drugged you, Brandon. Tumayo si Brandon. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Hindi iyon magagawa ni Emma. Bakit niya gagawin yon? Isn't it obvious?
Sagot ni Isabella, tumatayo na rin. She planned everything. Ang pag-iwan ng cake, ang pagpapanggap na mahiyain. She wanted you. And she got you. Isang gabing ginamit niya para makuha ang tiwala mo. Ang mga pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon ay nagsimulang maglaro sa isip ni Brandon. Ang malabong mga ilaw, ang pagkahilo, ang mga blankong espasyo sa kanyang isipan, ang mga salita ni Isabella ay nagsimulang punan ng mga blankong iyon ng lason. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ni Brandon. Pero kahit siya ay hindi sigurado sa sarili niyang mga salita, lumapit si Isabella sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Brandon, alam kong sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa atin. Sa nangyari sa anak ko. Ang pagbanggit sa nakaraan ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Brandon. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay bumalik. At dahil sa guilt na yan, hinahayaan mong saktan ka ng iba. Pagpapatuloy ni Isabella, hinahayaan mong pumasok sa buhay mo ang mga taong tulad niya. Para kang naghahanap ng parusa sa isang bagay na hindi mo naman kasalanan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa pinakasensitibong parte ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang walang hanggang pagsisisi. Natahimik siya. Ang isip niya ay isang magulong digmaan sa pagitan ng nararamdaman niya para kay Emma at sa bigat ng utang na loob at pagkakasala niya kay Isabella. Maaari kayang totoo ang sinasabi nito? Kasabay noon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Emma, nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay balisa. Doc, Sir Brandon, sabi nito, pwede po ba tayong mag-usap? May mahalaga po akong sasabihin. Nakita ni Brandon ang kaba sa mga mata nito. Ngunit sa kanyang isip na nalason na ng pagdududa, ang kaba ay hindi na mukhang kaba. Mukha na itong pagkakasala. Lumayo si Isabella, nagbibigay sa kanila ng espasyo, pero ang kanyang presensya ay nanatiling parang isang madilim na anino sa sulok. Hinarap ni Brandon si Emma. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas, ay tinitingnan niya ng may pagmamahal, ay tinitingnan niya ngayon ng may pagdududa. Gusto niyang maniwala kay Emma. Isang parte sa kanya ang sumisigaw na hindi ito totoo. Pero ang lason ay mabilis kumalat. Ano yon, Emma? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kasi tungkol po sa atin. Sa atin? Putol niya. May atin ba talaga, Emma? Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, pero hindi siya tumigil. Kailangan niyang malaman. Sagutin mo ako ng totoo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at mariin. Did you plan everything, Emma? Even that night? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Nakita ni Brandon ang unti-unting pagkadurog ng puso ni Emma sa kanyang mga mata. Ang pag-asa ay napalitan ng sakit, pagkatapos ay ng isang blankong kawalan. Hindi nito sinagot ang tanong niya, hindi nito itinanggi, hindi nito kinumpirma. Tinitigan lang siya nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sana pala hindi na lang kita nakilala. Bulong nito. Ang boses ay basag. Pagkasabi noon, tumalikod ito at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Brandon na nakatayo roon, gulong-gulo, kasama ang lason ng pagdududa at ang anino ng isang babaeng nagtagumpay sa kanyang plano. Punit. Iyon ang nararamdaman ni Emma habang naglalakad siya sa pasilyo, palayo sa opisina ni Brandon. Punit ang kanyang puso. Punit ang kanyang pag-asa. Punit ang tiwala niya sa sarili. Sana pala hindi na lang kita nakilala. Ang mga salitang yon ay hindi lumabas sa kanya ng may galit, kundi ng may matinding sakit. Ang sakit ng isang pag-ibig na bago pa man mamukadkad ay nilantanan ng pagdududa.
Ang tanong niya, "Did you plan everything, Emma? Even that night?" Parang isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong suntok. Ang ideya na iisipin niyang kaya niyang gawin iyon. Ang ipagsapalaran ang kanyang integridad, ang kanyang propesyon, ang kanyang pagkatao. Para lang makuha siya. Iyon ang hindi niya matanggap. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa bata ngayong iisipin niya na isang bitag lang ang lahat? Paano niya ipapaliwanag na ang gabi ng Halloween ay isang pagkakamali na pinagsisihan niya? Na ang halik sa tabing dagat ay isang bagay na pinaniniwalaan niya kung sa simula pa lang ay wala na itong tiwala sa kanya? Nang makarating siya sa kanyang apartment, halos hindi na siya makatayo. Dumiretso siya sa kama at doon, sumabog ang lahat. Ang mga luha, ang pagkabigo, ang galit, ang sakit. Lahat ay lumabas sa isang nakakabinging hagulgol. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya. Ang tanging pag-asa niya sa gitna ng lahat ng kadiliman. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawarin mo ako kung ang ama mo ay hindi naniniwala sa atin." Buong gabi siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Nang sumikat ang araw, mayroong isang malamig na kapayapaan sa kanyang puso. Tapos na siya. Tapos na siyang maghintay. Tapos na siyang umasa. Tapos na siyang lumaban para sa isang taong hindi kayang maniwala sa kanya. Uupo siya at nagsulat. Hindi ito isang sulat ng pagmamahal. Hindi rin ito sulat ng pamamaalam. Ito ay isang sulat ng pagtatapos. Ang kanyang resignation letter. Walang pagdadalawang isip. Walang panghihinayang. Kung mananatili siya sa St. Mary's, paulit-ulit lang siyang masasaktan. Paulit-ulit lang niyang makikita ang lalaking sumira sa kanyang puso. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi niya kayang gawin iyon sa sarili niya. At lalo na, hindi niya kayang gawin iyon sa kanyang magiging anak. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang simulan ang isang bagong buhay kung saan siya at ang kanyang anak ay malaya sa lahat ng sakit at pagdududa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng numero. "Hello, Tita Alice. Si Emma po ito." Sa kabilang linya, masaya ang kanyang tiyahin na marinig ang kanyang boses. "Tita, pwede po ba akong makitira muna sa inyo sa probinsya? Kahit pansamantala lang po." "Oo naman, Hija. Bakit naman hindi? Ikaw pa. Namimiss ka na nga namin dito." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, mayroon siyang mapupuntahan. Mayroon siyang isang lugar kung saan siya makakapagsimula ulit. Nagsimula siyang mag-impake. Ang bawat gamit na kanyang kinukuha ay may kwento. Isang t-shirt na suot niya nang una niyang makita si Brandon. Isang libro na binabasa niya habang naghihintay na matapos ang shift nito. Bawat alaala ay masakit, pero bawat kirot ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi niya kailangan ng isang lalaki na hindi kayang maniwala sa kanya. Hindi niya kailangan ng isang ama para sa kanyang anak kung ang amang iyon ay puno ng pagdududa. Siya at ang kanyang anak. Sila lang. Sapat na yon. Nang matapos siya mag-impake, nakita niya ang maliit na keychain na hugis kabibe sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang regalo niya kay Brandon. Tinitigan niya iyon ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong dinampot. Hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na kahon ng mga alaala. Sa ilalim ng lahat ng iba pa, isang paalala ng isang pag-ibig na nagtapos bago pa man ito nagsimula. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang bag at ang maliit na maleta. Isang huling tingin sa kanyang apartment. Isang huling tingin sa nakaraan. Oras na para lumisan. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang apartment, nagulat siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Si Nurse Liza ang kanyang kasamahan. "Emma, kailangan mong bumalik."
Ang boses ni Liza ay puno ng pagkasindak at gulat. Si Dr. Buenavista, inatake sa puso si Dr. Reyes sa harap ng lahat. Walang laman. Iyon ang pakiramdam ni Brandon habang nakatitig siya sa bakanting upuan ni Emma sa nurse's station. Hindi pa rin siya makapaniwala na umalis ito. Sana pala hindi na lang kita nakilala. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagkadurog ng kanyang puso. Naging bulag ba talaga siya? Ang insidente kanina sa lobby ay parang isang malaking pelikula. Si Isabela, biglang nahimatay, at paggising ay sinisigaw ang pangalan niya. Brandon, bakit mo ginagawa sa akin ito? Nagsisinungaling siya sa'yo. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga pasyente. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya ang mukha ng isang matandang nurse na minsan nang nagtrabaho sa ilalim niya. Isang tingin na puno ng awa at pagdududa. Bigla siyang nagkaroon ng isang realization. Masyadong perpekto, masyadong kinalkula ang lahat ng sinabi ni Isabela. Ang paraan ng pagkakadiskarte nito, ang timing ng lahat. Ang lason ay dahan-dahang kumakalat. Pero ngayon, naramdaman niyang mayroon siyang panlaban. Hindi siya nakinig kay Isabela. Hindi siya nagpadala sa kanyang drama. Agad niyang ipinatong ang kamay sa sentido niya. Nurse, utos niya sa pinakamalapit na kasamahan. Check the CCTV footage ng function hall. Specifically, the area near the bar during the Halloween party around 9 to 10 p.m. I need it now. Kumunot ang noo ng nurse pero hindi ito sumuway. Sa mamantala, lumapit si Isabela sa kanya umiiyak. Brandon, bakit mo ba ako sinisira? Dahil ba sa babaeng iyon, sinisiraan ka niya. Ngunit ang mga salita ni Isabela ay wala ng epekto sa kanya. Ang mga mata niya ay nakakita na. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglinaw. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Habang naghihintay sa footage, naghahanap siya ng kahit anong bagay. May kung anong nagtutulak sa kanya na maghanap. Ang maliit na balahibo ng anghel. Iyon ang tanging pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa gabing iyon. Nakatago ito sa loob ng kanyang drawer, sa ilalim ng mga lumang dokumento. Dinampot niya ito. Puting-puti. Malambot. At pagkatapos, dumating ang email mula sa HR. Ang resignation letter ni Emma. Kasama ang isang sulat. Sir Brandon, pinaghihirapan kong isulat ito. Ang sakit. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hindi ko alam kung bakit mo naisip na kaya kong gawin iyon. Pero sana, balang araw, maniwala ka. Hindi ko pinlano ang lahat. Ang cake, ang pakikipagkaibigan, ang gabi ng Halloween. Lahat iyon ay totoo. Ang kapayapaang naramdaman ko sa tabi mo, totoo iyon. Ang halik sa tabing dagat, totoo rin. Pero ang pagdududa mo, mas totoo. At hindi ko kaya. Hindi ko kayang manatili rito at makita kang bawat araw. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Hayaan mo na po ako. Kaya ko ito, Emma. Nang mabasa niya ang huling pangungusap, naramdaman ni Brandon ang isang malamig na paghila sa kanyang dibdib. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Ang pag-alis ni Emma, ito ang epekto ng kanyang mga salita. Ang epekto ng kanyang pagdududa. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas. Ang IT staff, dala ang USB drive. Here's the footage, Dr. Buenavista. Agad niya itong isinalang sa computer. Pinabilis niya ang rewind. Hinanap niya ang eksaktong oras na sinabi ni Isabela. At doon niya nakita. Si Isabela lumapit sa bar. May ibinulong sa bartender. Pagkatapos, may ibinigay itong maliit na vial at itinuro si Brandon. At ang bartender, kumuha ng isang baso ng alak, inilagay ang laman ng vial at ibinigay kay Brandon. Narinig niya ang sarili niyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit.
Hindi lang basta nag-umpisa ang lahat sa pagdududa. Nagsimula ito sa isang malisyosong plano. Isang plano para saktan siya. Isang plano para gamitin siya. Agad niyang tinawagan ang security. Maya-maya pa nasa lobby na siya, kung saan kasalukuyang nagpapanggap na nagpapahinga si Isabela sa isang wheelchair at hinihintay ang pagdating ng kanyang pamilya. Isabela. Ang kanyang boses ay malamig. Mas malamig pa kaysa sa kanyang karaniwang tono. Nagulat si Isabela. Brandon, mahal ko. Hindi mo ako dapat sinisigawan. Hindi pa ako ganoon kagaling. Ngunit hindi na nagpadala si Brandon. Pinlano mo ang lahat, sabi niya. Inilabas ang USB drive at iwinagayway sa harap nito. Hindi ba? Biglang nagbago ang reaksyon ni Isabela. Mula sa pagiging mahina, naging matigas ang kanyang mga mata. Pinlano ko? Ano ang pinagsasabi mo? Ang gabi ng Halloween, sabi ni Brandon. Malakas ang kanyang boses para marinig ng mga tao. Ang paglagay mo ng droga sa inumin ko. Ang pagsira mo sa reputasyon ni Emma. Lahat ng yun ay pinlano mo. Napaatras si Isabela. Wala akong alam dyan. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Brandon, itinaas ang kanyang boses. Nakita ko ang CCTV footage, ang pag-uusap mo sa bartender, ang vial na ibinigay mo, ang lahat. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata nila ay nakatingin kay Isabela. Brandon, kalokohan yan, sigaw ni Isabela. Sinungaling ang babaeng iyon. Iyan ang totoo. Ang totoo, Isabela, sabi ni Brandon, ay ikaw ang sinungaling. At dahil sa kasinungalingan mo, nasaktan ko ang isang taong mahalaga sa akin. Ang isang taong mas karapat-dapat sa tiwala ko kaysa sayo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Brandon ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagkakasala na matagal na niyang dinala ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isip ay malinaw. Hindi niya dapat hayaang sirain ni Isabela ang buhay niya at lalo na ang buhay ni Emma. Nang dumating ang security at inilabas ang footage, hindi na nagawa ni Isabela na magsalita. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, hindi na para kay Emma, kundi para kay Brandon. Pagkatapos ng lahat, nakuha pa rin ni Brandon ang address na iniwan ni Emma sa HR. Sa gitna ng kaguluhan, isang pag-asa ang namuo sa kanyang puso. Kailangan niyang hanapin si Emma. Kailangan niyang itama ang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Walang pagdadalawang isip. Nurse Cruz, bulong niya sa sarili. Hahanapin kita. POV, Brandon Ulan. Iyon ang bumati kay Brandon nang lumabas siya ng ospital. Ngunit hindi siya pinigilan ng malakas na buhos ng tubig. Ang isip niya ay nakatuon lang sa isang bagay. Si Emma. Ang address na ibinigay ng HR ay isang maliit na bayan sa Laguna. Malayo. Ngunit sa bawat milya na kanyang binabaybay, lalong lumilinaw ang lahat. Ang pagkadurog ni Emma sa kanyang mga salita. Ang pagkawala ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang pagdududa niya na sa simula ay galing kay Isabela, ay siya mismo ang nagtanim. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawang pagdudahan ang isang taong nagpakita sa kanya ng purong kabaitan? Isang taong nagparamdam sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo? Si Emma, ang babaeng nag-iwan ng cake. Ang anghel sa Halloween. Ang kasama niya sa tabing dagat. Hindi siya isang laruan. Siya ay isang kayamanan. Nang makarating siya sa bayan, mahirap hanapin ang bahay. Luma. Tahimik. May isang malaking bakuran na puno ng mga halaman. Pinark niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang lumabas siya. Ang ulan ay humina na. Naging mahinang ambon na lang. Nakita niya ito. Nakaupo si Emma sa isang maliit na upuan sa ilalim ng bubong ng bahay, nakatingin sa malawak na palayan. Payapa ang kanyang mukha, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Kasama niya ang isang mas matandang babae. Malamang si Tita Alice. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig sa tunog ng mahinang ambon. Nang maramdaman ni Emma ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang sandali ng katahimikan. Ang mundo ay tila huminto. Brandon, mahinang sambit ni Emma, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Lumuhod si Brandon sa kanyang harapan. Hindi alintana ang basa niyang pantalon. Emma, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi siya humingi ng tawad para sa gabi ng Halloween. Hindi siya humingi ng tawad sa pagkalimot. Humingi siya ng tawad sa pagdududa. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng iba kaysa sa katotohanan ng iyong kabaitan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa pagiging duwag, sa pagdurog sa puso mo. Walang salita si Emma. Tinitigan lang siya nito. Alam ko na ngayon ang lahat, Emma. Pagpapatuloy ni Brandon. Ang ginawa ni Isabella, ang mga plano niya. Ang tanging bagay na hindi ko naplano ay ang mahulog sa iyo. Huminga siya ng malalim. Pero hindi yun sapat. Hindi ko lang gustong mahulog sa iyo. Gusto kong maniwala sa iyo. Gusto kong ipagtanggol ka at doon ako nabigo. Patawarin mo ako. Niyuko niya ang kanyang ulo. Hindi ko inaasahang babalikan mo ako. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako. Ang gusto ko lang ay malaman mong nagsisisi ako at sana ay magkaroon pa ako ng pagkakataong patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. POV Emma. Ang mga salita ni Brandon ay parang mainit na tubig na bumubuhos sa kanyang puso. Ang bawat salita ay tumatagos sa pader na kanyang itinayo. Ang kanyang sinseridad ay hindi maikakaila. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. Ang matandang babae, si Tita Alice, ay tahimik lang na nakikinig sa isang tabi. Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Nalaman ko ang lahat, sagot ni Brandon. Ang video, ang mga plano ni Isabella, ang lahat. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero kasama nito ay ang isang malaking ginhawa. Sa wakas, naniwala rin siya. Hindi ko alam kung paano. Huwag mong sabihing hindi mo ako mahal, putol ni Brandon. Nanginginig ang boses. Kasi alam kong hindi yun totoo. Naramdaman ko yun sa'yo, noong gabi ng Halloween, noong sa tabing dagat. Hindi na napigilan ni Emma ang kanyang mga luha. Ang mga luha ng sakit ay napalitan ng luha ng paglaya. Brandon, sabi niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang at hinawakan ang mukha nito. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Napansin ni Brandon ang kakaibang kaba sa boses nito. Ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Emma. Napakagat ng labi si Emma. Dahan-dahan, itinukod niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Buntis ako, Brandon. Isang saglit ng katahimikan. Ang tunog lang ng mahinang ambon ang maririnig. Ang mga mata ni Brandon ay lumaki sa gulat. At pagkatapos, unti-unting napuno ng isang matinding saya. Isang saya na hindi pa niya nakikita sa kanyang mga mata noon. Bibuntis! Bulong niya, na para bang hindi makapaniwala. Tumango si Emma. Ang luha ay patuloy na umaagos. Lumapit pa si Brandon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa tiyan ni Emma. Anak ko? Anak natin, sabi ni Emma. Doon, sa ilalim ng ambon, sa harap ng malawak na palayan, niyakap ni Brandon si Emma ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay puno ng pangako, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako, Emma, bulong niya sa buhok nito. Patawarin mo ako sa lahat. Pangako, hindi na kita sasaktan ulit. Hindi na namin kayo sasaktan. Humiwalay siya at sa paghahanap niya sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na pulang kahon.
Binuksan niya ito, isang singsing, simple, pero makintab. Emma Cruz, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Will you do me the honor of being my wife? Maging nanay ng anak natin? At maging kasama ko habang buhay? Hindi nagdalawang isip si Emma. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, Brandon. Oo. Niyakap niya ulit si Brandon. Ang ambon ay tila naging isang basbas. Ilang buwan ang lumipas. Isang maliit at intimate na kasal ang naganap sa simbahan sa bayan ni Emma. Si Emma, sa kanyang simpleng puting gown, ang kanyang tiyan ay malaki na, pero ang kanyang mukha ay puno ng saya. Si Brandon, sa kanyang puting barong, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nandoon si Tita Alice, masayang masaya. Nandoon ang ilang kaibigan ni Emma mula sa ospital, kabilang si Sarah, na nagbigay ng mainit na yakap. Nang matapos ang seremonya, naglakad sila sa daan. Ang mga bulaklak ay ipinupukol sa kanila. Magkahawak kamay, magkasama. Bumulong si Brandon sa tenga ni Emma. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Handa ka na ba para sa panibagong kabanata, mahal ko? Ngumiti si Emma. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa, kasama ka lagi. Sapagkat sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung paano ito nagsimula. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, pagtawid sa pagdududa at pagpili na maniwala. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng mga pagkakamali at pagpapatawad. At ito ay tungkol sa pagtuklas na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay kadalasan ang pinakahindi inaasahan.